Nilinaw ni Pastor Apollo Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na hindi siya nagtatampo at wala rin daw siyang sama ng loob sa kanyang kaibigang si incoming President Rodrigo Duterte. Nababahala lang daw si Kibuloy dahil hindi raw niya naipaparating kay Duterte ang mga hinaing na ipinadadaan sa kanya. Isa si Kibuloy sa mga sumusuporta o sumuporta sa kandidatura ni Duterte. Kahapon, sinabi ni Duterte na may hangganan ang pagkakaibigan, lalo na ngayong magiging presidente na siya. Live mula sa Davao City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, humarap nga sa kauna-unahang pagkakataon sa media, si Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay matapos nga na mabalitaan na di umano ay nagtampo siya kay incoming President Rodrigo Duterte at gaya nga ng sinabi mo, dito ay nilinaw niya na hindi ito totoo. Matapos mabalita ang may sama ng loob si Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi na umano siya napapansin ni incoming President Rodrigo Duterte, nilinaw ng founder ng religious group na Kingdom of Jesus Christ na hindi naman siya nagtatampo. Hindi po ako nagtatampo kay Mayor dahil sa pangyayari na sinabi doon sa news. Mali po yung word na tampo. Nababahala lamang daw si Kibuloy dahil hindi na nito na ipararating kay Duterte ang mga hinaing na ipinadadaan sa kanila. Mula raw noong pagkatapos ng eleksyon, minsan lang sila nakapag-usap ng saglit sa telepono. He did not feel bad. He just feel that burden why people are asking him kasi para bang approve mo ba yan, Pastor? Sapagkat alam nilang malapit ako kay Mayor, marami din ang mga taong lumalapit sa akin at tumatawag sinasabi yung kanilang mga concern sa akin. Wala naman akong pakialam doon sana, pero sinasabi ng mga tao yung mga concern nila kaya gusto kong yun ay ma-input din kay Mayor. Ayon kay Kibuloy, nauunawaan naman niyang abalang kaibigan sa dami ng mga bisita nito. Isa si Kibuloy na pangunahing sumuporta sa kandidatura ng alkalde. Siya raw kasi ang isa sa mga nagpahiram ng chopper na ginamit nito noong kampanya. Si Kibuloy ay pastor at founder ng The Kingdom of Jesus Christ, isang non-stock, non-profit religious corporation na narehistro sa Securities and Exchange Commission higit 3 dekada nang nakararaan. Nakabase ito sa Davao City at meron daw mga miyembro sa loob at labas ng bansa. Sa 2013 financial statement nito, nagdeklara ang simbahan ng hindi bababa sa 3 bilyong pisong asset. Kasama sa mga assets nito ang aircraft na nagkakahalaga ng higit 141 million pesos. Ang pinakamalaking bahagi ng pondo ng simbahan ay mula sa mga tithes at offerings ng mga miyembro. Nitong 2013, 1.3 billion pesos ang natanggap na simbahan mula raw sa mga alay. Noong isang linggo lang, nagsagawa raw si Pastor Kibuloy ng deep prayer and fasting sa Prayer Mountain. Ngayon muli siya nananawagan ng isa namang national prayer and fasting para ipanalangin ang bayan at si incoming President Duterte. Sa sobrang pagiging malapit na magkaibigan, sinabi noon ni Kibuloy na kapatid daw ang turing niya sa bagong presidente. Pero kahapon, sinabi ni Duterte na may hangganan ang pagkakaibigan, lalo't ngayon magiging pangulo na siya. My friendship ends where the interest of my country begins. Wala po akong tutol doon. Yun po ay dapat talaga na mangyari. Kahit kaibigan ako, kung ako ang nakakaharang sa national interest ng ating bansa, ako na mismo ang aalis. Jessica, ngayong gabi nga ay nagpa-presscon itong si incoming President Rodrigo Duterte at sinabi niya na talaga namang walang pagtatampuhan sa pagitan nilang magkaibigan. Tila naging interpretasyon lang daw ito o personal na interpretasyon ng spokesperson ni Pastor Kibuloy. At sinubukan din niya raw kausapin itong si Pastor Kibuloy pero nakaalis na ito patungong China kaninang umaga. Jessica? Maris, meron din kasing mga nag-i-interpret nung nangyari, no, na parang baka daw may gustong kasi nga ngayon ang panahon ng appointments baka raw may gusto bang i-rekomenda itong si Pastor Kibuloy o yung kanyang simbahan kay incoming Mayor o incoming President Duterte.
Jessica, mariin niyang pinabulaanan yung ganyang mga pahayag na baka merong gusto siyang personal na i-refer o ilapit. Ang sinasabi niya, matagal na raw silang magkaibigan itong si Mayor Duterte, pero ni minsan ay hindi raw siya humiling for political reasons. At isa pa, sinabi lang talaga ni Pastor Kibuloy na meron talagang lumalapit sa kanya at nagsasabi na hindi ba kayo na tanong man lang o na konsulta sa mga appointments niya. So may mga concerns na gano'n na nais din daw niyang ikwento sana kay incoming President Duterte. At isa pa ay yung mga lumalapit din na gusto talagang magpa-apply or mabigyan siguro ng posisyon sa government kasi nagbibigay daw ng resume. Pero dahil nga hindi na siya nagkaroon for some time ng pagkakataon na makausap itong si incoming President Duterte, sabi niya, hinikayat na lang daw niya ang mga ito na dumiretso na lang daw kay President Duterte, Jessica. So mula pala nung klaro na si Mayor Duterte na yung incoming president, hindi pa sila nakakapag-usap at ngayon kahit may pagkakataon hindi na pwede kasi umalis si Pastor Kibuloy papuntang China? Yes, Jessica. Actually, ang sinasabi sa atin, remember, right after the elections, parang nagkaroon pa sila ng press conference na magkasama silang dalawa. Parang that was a few hours after the elections at nakita pang magkasama itong si incoming President Duterte at si Pastor Kibuloy. That was the last time na nakita silang magkasama at that was the last time din na sila ay nagkita ng personal. After that, nagkaroon lang daw sila ng pagkakataon na makapag-usap over the phone, but it was just a minute call. Parang sinabi ni Pastor Kibuloy daw kay incoming President Duterte na meron ako sanang gustong sabihin sa'yo. Pero dahil alam kong busy ka, next time na lang. So after that, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon makakausap. Ngayong gabi, sinasabi ni incoming President Duterte na sinubukan daw niyang tawagan. Kaya lang, mukhang na-late na yung gising niya. Nakaalis na si Pastor Kibuloy papuntang China. But sabi rin naman ni Duterte na pagdating daw ni Kibuloy, hindi ko alam kung pabiro niya itong sinabi, pero sinabi niya na sasalubungin pa raw niya si Kibuloy at sila'y mag-uusap. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.